Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroon? Ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, isang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, ugaliin natin ang manalangin. Ang panalangin ay ang ating pakipag-ugnayan, pakipag-usap sa Diyos. Hindi lamang upang tayo ay humiling, hindi lamang upang tayo ay humingi ng kanyang biyaya, ng kanyang pagpapala. Manalangin tayo upang ang Diyos ay dakilain, sambahin, at pasasalamatan sa kanyang mga ipinagkakaloob sa atin. Kaya nga, nung minsan si Jesus nangangaral at sinabi ng isa sa kanyang mga disipulo, Panginoon, ano ba talaga ang tamang pagpapanalangin? Paano ba talaga manalangin? Sapagkat nakikita ng mga apostolis, nakikita ng mga tagasunod ni Jesus, na sa tuwing matapos si Jesus sa kanyang mga gawain, siya ay aakyat sa bundok, manalangin gabi hanggang umaga, hanggang madaling araw. Manalangin sa Ama. Humingi ng tulong ng Ama sa kanyang misyon ng ating kaligtasan. Kailangan natin ang manalangin. Ngunit marami sa atin ang manalangin. Panginoon, makapasasana ako sa examination sa bar, sa physician's board, sa pasulit sa mga teacher, o kaya manalo sana ako sa luto. Mga masyado mga personal. Hindi ito ang tamang panalangin. Maaari ding ihingi natin ito. Maaari ding itawag natin sa Diyos na, Panginoon, mag-apply ako ng trabaho ngayon. Tulungan mo ako na sana matanggap ako. Walang mali dito. Ngunit ang totoong panalangin ay ang pagpanalangin na may kababaang loob. Hindi ka mamimili, may kababaang loob at may pusong marunong magpapasalamat. Hindi pa man natin matanggap ang ating kahilingan sa ating panalangin, magpapasalamat na tayo sa Diyos. Sapagkat may mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos ang ating kahilingan, ngunit hindi sana aayon doon sa anumang hinihingi natin. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. Si Jesus, sa kanyang pagiging tunay na tao, ay nagpapakita ng matinding panalangin. Panalangin sa Ama. Actually, nung gabi na isuko na niya ang kanyang sarili sa kanyang mga nais papatay sa kanya, nanalangin si Jesus. At ayon na sa banal na aklat, pinagpawisan si Jesus. At dahil sa tindi ng kanyang pagdalamhati, pinagpawisan siya ng dugo. Pinagpawisan ng dugo. Sa madaling salita, nakita ni Jesus kung gaano kasakit ang kanyang magiging kamatayan. Kaya sinabi niya sa Ama, Ama, kung maaari lang, huwag na sanang matuloy ang aking pagkahirapan, ang aking pagpapasakit. Ngunit ayon sa iyong kagustuhan, hindi ayon sa aking kagustuhan. Sinunod pa rin ni Jesus ang kagustuhan ng Ama. Sabi nga, Jesus was obedient to the Father
obedient until his death. Masunurin sa Ama, masunurin hanggang sa kanyang kamatayang nakapagaw sa krus. Mga kagabay, ang panalangin ito, ang panalangin ni Jesus ay ating susundin. Ngunit ano ba ang itinuro ni Jesus sa atin? Ang panalangin sa Panginoon. Yung tinatawag natin Ama namin, Our Father. Actually, yan ay tinatawag na ang panalangin sa Panginoon. The Lord's Prayer. Saan? Nandoon lahat ang nais nating sasabihin sa Diyos. Ang sundin siya, ang mahalin siya ng buong buo. Ang sundin ang kanyang kalooban, ang ating paghingi ng ating kakanin sa araw-araw. Ang ibig sabihin, ang ating kahilingan, ang ating pangangailangan, ang ating paghingi ng kapatawaran. Ngunit, magpapatawad din tayo. At ang ating paghingi, na ilis tayo sa mga tatso at ilayo tayo sa lahat ng mga masasama. Yan ang totoong panalangin. At ang pinakamataas na uri ng panalangin ay ang banal na misa. Kaya sana huwag nating kaligtaan ang banal na misa. Misa nakakalungkot na lamang. At nais man natin laging magsimba. May mga pagkakataong mawawalan tayo. Hindi dahil sa kagustuhan natin. Kung hingin na lamang tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Sapagkat sa ating pagsimba, ating makikita ang larawan ng biktima na si Jesus mismo. Sapagkat sa banal na misa, mayroong iaalay, mayroong tinatawag na biktima. Noong kapanahonan ni Jesus, ang biktima, ang iaalay ay mga kalapati, mga tupa, o mga maliliit na mga hayop. Ngayon ang biktima mismo, ang iniaalay mismo, si Jesus. Sa Eucharistia, saan ibinigay ng Panginoon ni Jesus ang kanyang katawan bilang ating pagkain at ang kanyang dugo bilang ating inumin. Sapagkat sinabi ni Jesus na ang sino mang kakain ng kanyang katawan, ang sino mang kakain ng kanyang laman, at ang sino mang iinom ng kanyang dugo ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Manatili kay Jesus at manatili si Jesus sa kanya. He who eat my bread and drinks my blood shall be with me and I in him. Napakagandang pangako ng panalangin na ating makita ang larawan sa banal na misa. Makiisa tayo, lalo na sa Eucharistia. Ang ating pagtanggap ng katawan ni Kristo bilang pagkain at ang kanyang dugo bilang ating inumin. Ngunit, kailangan magiging persistent, magiging porsigido tayo, porsigidong may kababaang loob. Huwag tayong magiging makulit. Diyos ko, araw-araw ako nagsisimba, linggo-linggo ako nagsisimba, nagnunumina ako, nagrorosaryo ako. Bakit ito, Diyos ko, naghihirap ako? Samantalang yung kapitbahay ko, yung kumpare ko, mandurugas naman yun, magnanakaw naman yun, yung mayaman. Bakit? Sinisisi natin ang Diyos sa ating kahirapan. Hindi ganun ang manalangin. Tularan natin yung isang babae na nagkasakit sa dugo at ang sabi sa kanyang pananampalataya, mahipo ko man lamang ang laylayan ng kanyang kasuotan, gagaling ako. Kaya ang sinabi ni Jesus sa kanya, babae, gumaling ka, hindi dahil sa ginamot kita, kundi dahil sa iyong pananampalataya. Let us pray with confidence and trust in God.